Hello guys, this is Alex D and we are still here in South Korea, specifically in Seoul. It's our day 2. Time check, it's 10 a.m. in the morning. Weather check, weather update, grabe. Nangingisay ako. 3 degrees siya, sobrang lamig. As in parang nakakulong ka sa ref. Though hindi ko alam naman kung paano makulong sa ref, pero ganun siya kalamig ngayon. Today, ano bang gagawin natin? A simple itinerary lang. I wanna get, into really immerse into Korean culture. Taray naman ang immerse. pero ganun na nga. Punta tayo sa mga palaces nila, tapos sa mga Hanok village nila. Ayun, puntahan natin sila, bisitahin natin sila. Nabanggit ko sa ibang mga vlogs ko that I don't like going to palaces. Hindi ako masyadong nag-enjoy, but since first time ko dito, so parang it's a good way to really, pay visit to those landmarks. So excited ako. Samahan nyo ako. Tara, simulan natin siya sa Gyeokbongjong Palace. I hope hindi ko minimurder yung mga pangalan, pero yun na nga. Alam nyo na yan. Let's go! Alright, nandito na tayo ngayon sa harapan ng Gyeokbongjong Palace. From Myeongdong, kasi di ba sa Myeongdong ako nakatira. Nag-bus lang ako. Hanapin nyo lang yung Lotteyang Plaza na bus stop. And then, sakay ka lang ng bus, one ride lang. Parang mga nakalagay naman gamitin nyo yung Naver map yung sinakyan kong bus number 401. Tapos parang mga nasa 3 stops lang. Hinto siya sa Sejong bus stop. And then yun na. As in, pagbaba mo, pagtingin mo ng kanan, ayan na yung entrance. Ito siya. Ito yung nakikita ko ngayon. Pakita ko sa inyo. Ayan yung nakikita ko ngayon. Yung entrance ng Gyeokbongjong Palace. On a Monday parang ang daming tao. Tapos yung nasa likod niya, it's a mountain. I don't know what it is. Kasum natin, ayan siya. Hindi ko alam kung anong tawag sa mountain na yan, pero it looks good. Grabe guys, just ko weather update. Grabe. Feels like -2 pala ngayon. Tapos ang plano ko pa naman ngayon, puro outdoor. Yung mga pupuntahan ko, naiyak ako. Naiyak ako dahil, wala akong problema, naiyak ako dahil sa lamig. Tapos wala pa akong gloves. Anyways, kaya ko yan. Nabutan natin yung marching of the guards. So guys, dito rin yung pwede kayong magrenta ng mga traditional Korean costume. Tapos para feel na feel nyo agad talaga yung inyong Korean fantasy tulad ng mga ito. Tingnan mo sila. Ito guys, 10 pulutong silang nakahanbok. So cute. You gotta peer from behind the pole. Medyo wala akong fantasy ngayon hanbok. Saka hindi ko rin yata kaya. Kasi parang manipis lang yung kahit yung sa mga lalaki, hindi ko yata kaya. So okay na ako dito. As a tourist ako ngayon. Hello, for one please. One. Yes. Thank you. One ticket, thank you. Okay, arigatou gozaimasu. Okay, 감사합니다. Kamsahamnida. Hinahapon ko. So we got our tickets already. Ayan siya, 3,000 for adults, 19 to 64 years old. Hindi ko nakita yung for kids. Mas mura siya pag group, 2-4 lang isa. So, oh well, pag family kayo, kaya group of friends. So let's go. We're entering the palace. Alam nyo, ako yung isang tao na sobrang yung dati, sobrang akong fan ng mga K-drama, saka ng K-pop. Tapos eventually biglang nawala talaga. Lalo na nung mga bago pa lang yung mga K-drama saka mga K-pop. Kasi, di ba, I was with GMA for 10 years. So, ang dami namin pinapalabas na Korean novela doon. Yung mga Jewel in the Past. My God, sobrang luma na ito mga to. Yung mga Mama Bear, Papa Bear. Ano ba yun?
Anong K-drama yun? Kalimutan ko na. Anyway, so yun. Winter Sonata, mga, yan lahat yan. Sa GMA yan pinapalabas. So, sobra kaming nakasubaybay din doon. Tapos sa K-pop, nanonood pa ako talaga ng mga concerts dati ng EXO, 2NE1, di ba? 21, di ba yun? So yun, yung mga yun, sila Big Bang, ayan, grabe. Super aliw ako kasi halos lahat ng nationalities, mapa Caucasian or Middle Eastern, naka-hanbok sila. Ang dami ng Pinoy ngayon here. So next na balik ko dito, ayan, mag-hanbok na talaga ako. Tapos yung pinakabonggang hanbok na pababae. Charot lang. And, pasok pa tayo sa loob. Let's see kung ano pa yung makikita natin. Okay, so guys, we're done. I think medyo naikot ko na itong Gyeongbokgung Palace. There's nothing so much to explore. Paikot-ikot ka lang. Then, puro wall lang naman siya. And then, I had some good photos taken by yung mga solo travelers din. Nagbibigayan lang kami. After nila, ako naman. So, wag lang kayo mahiya. Kung solo traveler din kayo, ask lang kayo ng favor. For sure, they will, they will say yes. Di naman kayo mapapahiya. Basta pili lang kayo ng medyo bagets. Saka may mga hawak din na cameras para alam yung medyo marunong silang kumuha ng mga photos. Now I'm heading to the exit. Punta tayo ng isa pang destination before lunch. So let's go. Ngayon, from Gyeongbokgung Palace, punta tayo ng Bokchon Village. Sasakay tayo ng subway, Line 3 yung sasakyan natin. Tapos baba tayo ng Anguk Station. Tapos yun, dun na, isang ride lang. So Line 3, hanapin natin. Nandito tayo sa baba. So guys, we are now walking to Bokchon. Nalalaglag yung mga dahon. So again, we're going to Bokchon Village. Exit 2 yung nilabasan ko from subway. Mabilis lang from Gyeongbokgung Palace papunta here. Sobrang easy to navigate. Tapos ang daming mga cute, trendy coffee shops around me. Nasa side ng street. Actually, nat-attempt lang ako magkape pero isang ikot lang ako sa Bokchon, tapos I'm gonna go sit down and have my lunch or coffee or kung ano man kasi it's already, ang time check natin, it's already 1 p.m. Pakita ko sa inyo yung mga nasa side ng streets ng mga shops and coffee shops and all. Ayan, traditional Korean food restaurant. Ang dami pa rin mga hanbok dito. Guys, nandito na tayo sa entrance ng Bokchon Village. Simula pa lang. Actually, there's a lot of alleyways na pwede kang kumanan kaliwa. Kaya lang I just wanna go straight. Sabi kasi ni ate, nagtanong ako. Marami kasi mga information officer here na nakatambay. And then you could easily ask them kung saan yung mga best way to go about this place. Pag nakita nyo pala yung Nature Republic, doon kayo papasok. Hindi sa loob ng store. I mean yung store ng Nature Republic. Nandun yung doon yung start ng Bokchon Village. And then doon din kayo lalabas mamaya. So sabi niya, kaya ng isang oras hanggang 2 hours ikot-ikutin, depende kung gaano
Siyempre, kasama na din yung photoshoot nyo. Gusto nyo mag-picture lagi, ganyan. Pero sabi niya mga nasa almost 2 hours para maikot mo lahat. Ganyan. So, residential pa rin naman siya. Marami pa rin naman siyang nakatira. Ayan, may mga babala na wag daw maingay. Okay. Ito yung isa sa mga main street or alley ng village. Ayan. Ang ganda, no? It's still a residential, so hindi pwedeng wag masyadong maingay. I love this. I love this house. Ang hirap siguro tumira dito, no? Knowing na naging tourist spot yung lugar mo, tapos residente ka dito. Parang hindi ko yata kaya yun. Alam nyo guys, kung ano yung naalala ko dito sa Bukchon Village, Kyoto. Yung Kyoto, kung nasaan yung Yasaka Pagoda, saka yung Starbucks Kyoto. Yun, it's same yung vibe, same yung feel. Traditional houses, traditional villages, na even some, I think, of the aesthetic, parang parehas. Though here, parang mas maraming bato. Cement, mga ganun kasi sa Japan, dun sa Kyoto parang mas wood. Oh, this is a nice place, oh, tingnan nyo. Ganda ng area na to, oh. Tapos ayun, naging tree, kulay red na, orange pala, deep orange. Tapos meron din mga tea houses and some coffee shop na nandito sa loob. Kaya parang walang masyadong taong pupunta. Like this one. This is yung Seosil. Yan siya. An invitation to the past. Korean afternoon tea set. Mga nasa 20,000 won per person. Pati yung mga restaurants, kapares niya rin yung mga residential. Same aesthetic silang lahat para hindi magkakaiba at magkakalayo. Ayan, so residential talaga siya guys, oh. May nakapark ko na sasakyan, may Audi. Dito siguro siya nakatira. Ayan, oh. Or dyan. Grabe, no? Araw-araw may, at least araw-araw may bisita ka. Mga turista. What's this? Para siyang community shop, store. Ayan, oh. Sabi yan kung dito ka nag-work, oh, parang si Kuya. Ang payapa naman ang buhay mo. Bukchon Bingkwan, the living room. Ano ba siya? Cafe. Cafe nga siya. It's open. Ayan, kung gusto niyo dito magstay to have coffee, may coffee shop. So yun guys, since it's already 2 p.m. 2 p.m. Parang 3 p.m. na yata. Namasa ba? Yes, it's already 3 p.m. Super gutom na ako. Magla-lunch muna ako bago ako pumunta sa next destination. Dito na rin sa labas ng Bukchon Village. Marami namang restaurants here sa labas. Mga specialty stores. So dito na lang ako kakain. Hanap lang ako. Let's go, let's have lunch. Late lunch. Super late lunch.